Sana mag-series na ito. Baka tulad ka din sa iba, bro. Wala, natakot na ba? So the topic is clear ngayon po sa mga bago lang na tune sa channel natin. Ang topic po natin, patutunayan ng SDA na sila ang true church. At siyempre po, tututulan yan ng negative stand ng Catholic Faith Defender ng punto por punto. Ayan po, so narinig nyo na po yung mga presentations ng both sides and then yung mga cross-examination nila. And now we can go ahead for the next segment po, yung pong rebuttal naman. Doon sa tinindigan naman ni Brother Jando, ang magre-rebut naman po ngayon, you have 10 minutes po to rebut, Brother Ruel. So, pakinggan po natin lahat po ng mga nandito ngayon. No? Let's watch and listen and learn. So, okay na po ba? Ready ka na po ba, Brother Ruel? Kagalang-galang na moderator. Ready na po. Okay, you have 10 minutes for your rebuttal stance. The time starts now. So, it's very loud and clear naman sa mga nakinig no na si Brother Jando, di talaga siya nakapamali sa Seventh-day Adventist na tunay. Kasi akusahan niya na si Ellen G. White daw, si James White, N.G. Andros, si Joseph Bates, founder daw sa Seventh-day Adventist Church lang. Tapos ang ibasihan niya yung nabasa sa fundamental beliefs. Hindi naman niya registration ang fundamental beliefs. Ang registration nandun sa papel na nakasulat galing sa SIC. Wala ka pong registration na walang nakalagay na corporation or incorporated. Kasi hindi po mag-register ang simbahan. Mr. Moderator, may pause sa time. Okay, pause po yung time. Mr. So, Moderator, meron po bang naka-unmute dyan? So, please po, lahat ng mga nasa Zoom at Messenger, please pakimute na lang po. Ayan. Walang naka-unmute. Siya lang ang nagsasalita. Okay, sige, so okay na po ba? Bakit Okay, ba go kasi ahead, yun, Mr. Bro Moderator? Real. Sige po. Go ahead. So, hindi po ma-register kahit kanino ang simbahan. Pero ang businesses dyan sa simbahan, may register yan dahil kailangan sa gobyerno. Sa Romans chapter 13 verse 1, kailangan magpasakop sa gobyerno. Kasi kung anong batas sa gobyerno, batas sa Diyos yan. So, iparegister yan sa gobyerno kasi para tax-free. Kasi church and the state shall be inviolable. Kaya ang Seventh-day Adventist, kahit saan sa mundo, iba-iba ang mga founders kasi sila ang founder dyan sa establishment. Tulad ni Ellen G. White, sila ang founders sa establishment dyan. Yung schools, hospitals, printing press sa Amerika. O sa ibang bansa, iba na naman. Hindi na naman sila Ellen G. White. Sa Pilipinas, may Northern Philippines Union Conference. Iba ang founder. Sa Central, sa Visayas, Philippines Union Conference. Iba man ang founders. Hindi sila James White, Ellen G. White, Joseph N.G. Andros. Hindi. Sa Southern Philippines Union Conference, sa Mindanao Islands, iba. O kung sabi niya, giparehistro ang simbahan, nasama na lahat, di kasama na lahat yan, sila na ang founders. Bakit iulit pa pag-register? Kasi sa 1776, sa Committee of Five, sa Declaration of State of America, the church and the state shall be inviolable. Di mo maparehistro ang simbahan. Kaya ang claim ko talaga na dahil remnant church kami mula sa 1st century hanggang 3rd century, nabasa ko na si Athanasius Sabadista. Dito nabasa ko kasi Sabbath keeper din eh. Wala namang Sunday keeper din eh. Magbigay siya na may Sunday keeper sa 1st, 2nd, 3rd. Wala, ako mayroon. Sabbath keeper. Oh, sabi ko, Sabbath, English. Translate to Spanish.
ang maglabas Sabado. O, meron naman kayong Google dyan. Bakit hindi Linggo ang maglabas? Or, kuan? Domingo? Hindi, bakit hindi? Tapos kung Sabado, Spanish, o may Google kayo, i-translate niyo sa English ibalik. Bakit Saturday ang maglabas? Wala namang Linggo. Walang Domingo. So gawa-gawa lang talaga yung ibang topic yan. Dito ako sa aking pagpatayo. Kaya ang founder sa Seventh-day Adventist na Saturday sa kuan, Sabado sa Spanish, i-translate na nimong Sabat, na word na Sabat, English man na i-translate sa Spanish, manglabas Sabado talaga. Hindi talaga Linggo, hindi Domingo. Iba yung Sabado, Domingo eh. Grade 1 kahit alam niyan. Dito sa Sabado, Spanish naman yan. Spanish. Mayroon naman Google Translator. Naka-live nga ako dito. I-translate mo sa English. Ba't Saturday ang maglabas? Hindi Sunday. Sabi doon sa Bible, ang daming Sabat dyan. Kahit Sabat, 7th day talaga ang Sabat. Hindi first day. Kung kaya ang 7th day, mula ni Kristo, mula ni Mark the Evangelist na founder sa Coptic Church, hanggang ni Athanasius, kasi si Athanasius, ika-20 mula ni Mark the Evangelist, na Pope sa Coptic Church, hanggang pinapasok ni Constantine sa Roman Empire, hanggang pinalitan nila sa Roman Empire ang doktrina sa Kristiyano parang na-adulterated, na apostasy, dahil March 7, 321 AD na hindi niya ipabasa kanina, nag-change nga ni Constantino ang solemnity of the 7th day into first day in honor of the sun. This Solis Sancti. Kaya tingnan niyo yung cross ninyo. Objection, moderator. Mayroong araw yan. Objection, Yes, moderator. time pause po muna tayo, no? Brother Royal, sandali po, may objection po yung kabilang side. Yes, Bro Jando, ano po yung objection niya? Counter din ako, Mr. Liberator. Napunta na siya ngayon sa Sol Invictus, napunta na siya ngayon sa Venerable Day of the Sun. Ang topic niya is Seventh-day Adventist True Church. Okay. Objection, counter. Siya, Mr. Yes, Moderator, Bro Royal, napunta sa counter Bible. objection po, go ahead. Napunta siya sa Bible. Sabi ko, kung iba din ako, di siya magreklamo. Siya nag-una eh. Kalayo yun sa Bible. Ako, mas lapit yan dahil yung explanation ko kaya nawala ang Sabat. Dahil pinalitan nga ng linggo ni Constantino, kaya yung mga cross ninyo, mayroong araw yan. Counter objection. Go ahead, Mr. Moderator. Counter Okay, objection. sandali po, Bro Royal. No? Bro Jando, counter objection, go ahead. Ginamit ko ang Biblia kanina kasi ang true church lang ang makakapag-produce ng Biblia. Pero yung pagtakbo niya ngayon sa Sol Invictus, sa Venerable Day of the Sun, wala nang kinalaman yan kung bakit true church ang Seventh-day Adventist Church. Mr. Moderator, mas malapit yung akin. Moderator, mag-ruling ka, moderator, mag-decision ka. Wala. Sandali. Mr. Moderator, bago ka mag-decision, give me one moment. Sige po, go ahead, Bro Royal. Mas malapit yung sa akin dahil sabi ko, kaya nga nawala ang Sabbath dahil pinalitan nga. Moderator. O klaro yan, kaya explanation talaga. Counter objection. Hindi sa kanya Bible ang layo. Counter objection, moderator. Sandali po, Bro Royal. Okay, sige, pakikinggan lang po natin ng both side, no? And then we can make a decision. Sige po, Bro Jando, ano po yung counter objection ulit? Hindi naman natin topic ngayong gabi kung nawala ba ang Sabat, tinanggal ba ang Sabat, pinalitan ba ng Linggo ang Sabat. Hindi yan ang topic. Ang topic natin ngayong gabi, patutunayan niya ng Seventh-day Adventist Church ay true church. Okay, so okay na po yun, no? Mr. Moderator, doon na lang tayo niya sa last niya na rebuttal. Doon na lang sana niya isabi kasi
Related lang talaga yan eh. Kung intindihin mo, tulad sa kanya, Bible, ginawa na lang natin related. Doon na lang sa rebuttal natin sabi. Okay, sandali po So let's make a decision. Moderators time po. Moderators decision po. So this time napakinggan po natin yung both sides. So yung concern ng Catholic po rito, kapatid, focus daw sa focus tayo dun sa pagiging true church ninyo, no? And si Bro Reuel naman, part daw yon ng pagpapaliwanag niya. So, in other words, siguro ang pinakamagandang decision niyan, later on po, i-rebut mo yon, kapatid, no? Mayroon ka pang chance mamaya sa conclusion na ba? Or sa na tayo, no? Sa 7 minutes question and answer. Sa conclusion mo na lang po yun, Bro Jando, no? But tama po, no? Let's focus on the true church this time. And let's try our best po. Focus to the main topic po. The true church. SDA is the true church. Sige po. Okay na po ba yun, Bro Royal? Okay po. Mr. Moderator. Kagalang-galang na Mr. Moderator. Yes po. So let's focus on the main topic. Yes po. So yun lang po. You still have 4 minutes and 10 seconds. So let's focus po to the main topic natin. The main topic here is clear. Your church, SDA Church, is the true church. So yun po ang patutunayan mo ngayon, kapatid. So the time starts now. So kanina pa yan, hindi talaga nag-iba. Kahit sa mga niya, sabi niya wala daw si Seventh-day Adventist before 1863. Totoo naman kasi na-register yan 1863. Before, movement pa sila. Ano ba yun? Movement pa eh. Wala pang registration. Maghanap ka na movement pa. Pero pag sabi mo na physically, doon pa ni Jesus, kasi si Jesus, Seventh-day. Tapos, ang mga apostoles naghintay ni Jesus, Adventist. Ang church dyan, hindi naman Adventist church talaga sila. Kaya na-connected talaga ang mga Sabadista hanggang ni Athanasius. Hanggang pinapasok sa Roman Empire, binago pag 538. Wala na talagang makalaban sa Roman Catholic Church. Kasi ang Bisugot, Ostrogot sa 538, ubos talaga sila. So, Revelation 12 verse 6, tinagos ang mga remnant church sa wilderness 1,260 years. So, pag 1798, natapos ang 1,266 years, Revelation 12:6, kasi si Pope Pius VI, kinulong ni Bonaparte, at Revelation 13 verse 3, ang hayop na samaran, kasi wala na, giklose ang Vatican. Kaya sa 1776, ang Committee of Five, Declaration of State, kaya yung mga gipersecute, apil nga yung Pilipinas 1778 yan, ang independence dyan, kasi wala nang power ang Roma, kaya na close ang Vatican. Naglabas sila doon sa panahon ni William Miller sa Revelation 10 verse 8 to 10. Hindi natuloy, sila ang nagpatuloy. 1843 to 1863, movement sila. So, sa 1863, na-register sila General Conference. Last 2 minutes po. Last 2 minutes. Division, Local Conference, Mission, Federation, Association, Fellowship, Local Congregation. Wala talagang putol ang Seventh-day Adventist mula sa apostol. Kasi ang Sabat, mayroong past, present, future. Ang past, alam naman natin Genesis chapter 2. Diyos nagsimba una dyan, nagpahinga. Pagdating dire sa kuan ni Kristo, Sabat siya. Siya ang Lord of the Sabbath. So, ngayon kami mga Sabadista, nagpatuloy kasi doon sa langit, Isaiah 66:22-23, your name, your descendant, and your name will remain. From new month to new month, Sabbath to Sabbath, we are going to the throne of God. Worship God. Yung sinabi ni John Revelator sa Revelation 7 verse 9, from all nations, tongues, language, kindreds, people, tribes, nakita niya doon. Mga Sabadista yan dahil
Sa Isaiah 66 verse 20-23, manatili pa daw ang Sabat doon. Tapos magpunta doon sa trono ng Panginoon, magsamba kaya kami. Pag magsabat ngayon, isabi namin, Happy Sabat. Kasi doon sa langit, ang saya-saya talaga namin. Pero Sabat, magkita kami. So, ang Sabat may Last past, 30 seconds. future. 30 seconds. Yung Sunday na yan, yung Bernes na yan, wala namang past yan, walang present. Wala na yung future, pero no future yan kung may mabigay kayo kung saan ang future niyan. So, next time, ikaw na magpaano sa Sunday, tingnan natin yan, yung Katoliko. Kasi lumilitaw talaga kami, 70 Adventist, naghintay kami ni Kristo kayo, first day Adventist, kasi Sunday kayo. Time na po. Ayan, thank you very much po, Brother Raywell. Time na po. Ayan. So, 10 minutes was consumed. So, yes, 10 minutes was consumed. Thank you very much po sa rebuttal stand po nyo, no? The last rebuttal stand. So now, we will go to our cross-examinations, no? Yung cross-examination po, babase po doon sa nirebat na ating kapatid ng SDA. So, yan po, muli, sa lahat ng mga ka-tune in lang sa YouTube channel natin, no? Ito po yung debate natin sa punto por punto, live religious debate between SDA and Seventh-day Adventist and Catholic Church, no? Main topic natin dito, patutunayan ng Seventh-day Adventist Church na sila po ang true church, no? So now, let's proceed to our cross-examination. Last na po ito before the conclusion. Ready ka na po ba, Bro Jando, for your 7 minutes cross-examination? Yes, ready na. Okay, so the time starts now. Unang tanong, paano naging true church ang SDA kung hindi pala siya founded by Jesus Christ? Okay. Kanina pa ako nagsabi na ang founder talaga sa SDA si Jesus Christ dahil si Jesus Christ sa Badista. Tapos yung mga apostoles naghintay ng Diyos. Siya nagawa nun eh. Tapos ang church noon hindi tao. Ang building tao. Kaya si Seventh-day Adventist Church talaga sila. Kasi Time, sa 20 Adventist seconds meeting, po. Time na po. Next question, please. Next question. Saan natin nababasa na si Jesus Christ ay member ng Seventh-day Adventist Church? wala po akong pahayag na member siya. Siya yung founder sa Seventh-day Adventist Church dahil siya yung may-ari sa Sabat eh. I am the Lord of the Sabbath. Tapos siya yung nag-promise sa mga apostoles na babalik siya tapos yung mansion ang tinatawag sa Adventist, naghintay yan eh. Time. Di 20 naman seconds sila po. building, tao naman yun. Kaya Seventh-day Saan? Adventist Church yun. Time po. 20 seconds na. Okay, next question please, Bro Jando. Saang world history natin nababasa na ang Seventh-day Adventist was founded by Jesus Christ? Okay. Kanina ko pang i-explain na wala po si Kristo nagpangalan sa church niya. Pero kung sabihin mo saan, sinong nagsabi, maintindihan, impliedly maintindihan natin kasi 70 talaga siya founder. Tapos nagbuo siya ng apostoles na member na naging Time. 20 seconds po. 20 seconds na. Okay. Bro Jando, next question please. Ayon sa The Religion's book na ang Seventh-day Adventist is a Protestant church. Tama o mali? Okay. Sabi niyo yan, hindi naman kami Objection, sabi niya moderator. Okay, yes, time pause po tayo, no? So, objections, Mr. Negative? Categorical lang question, hindi ko tinatanong kung kami ba ang nagsabi o hindi. Unang-una, ang ginagamit ko referensya, hindi Katoliko ang may akda nito. Isang Indiano na Budista. Ang tanong ko sa kanya ngayon, pakisagot niya, categorical po 'yon. Okay, so okay na po ba yan, Bro Riel? Naintindihan niyo na po ba yung tanong? Paulit yung tanong.
Okay, so pakiulit ang tanong, tinime-pause ko muna no para mas maraming time pa tayo. So, pakiulit po yung tanong Bro Jando para mas clear. Ayon sa aklat na The Religion's Book ng may akda isang Budista. Ayon sa kanya, ang Seventh-day Adventist Church is a Protestant Christian church. Tama ba ito o mali? Okay. Okay, so clear. Okay na po Ayun ba yung na. question? Naintindihan bago tayo mag-resume sa time po? Okay, naintindihan po yung question, Bro Riel? Klaro na, klaro na. Okay, so sandali po we still have 4 minutes and 41 seconds. So yung answer po. So the time starts now. Please answer. Okay. Pag hindi iyan koan, Objection, moderator. sabi, Objection, moderator. Yes, objection. Time pause po tayo. Bro Jando, sige, ano po yung objection? Ulitin ko, categorical ang question. Be responsive sa question. Tama ba ang sinasabi ng The Religion's Book ng Seventh-day Adventist is a Protestant Christian o mali? Okay, Brother Okay, Joel, there is a categorical ulitin ko na yung questions. sagot mo. Sandali po. So may categorical questions tayo para sa inyo. Tama ba? Pag tama, explain, paliwanag, or pag mali, paliwanag po. Okay lang po ba sa inyo yun? Okay, lagyan ko lang ang sagot ko, lagyan ko lang yung tama. Pero Yes. hindi kami nagsabi niyan. Ang mga Katoliko ang Okay, nagsabi sandali niyan po, na Protestant kami. Sandali po bro, i-ano natin yung time natin dito kasi medyo mako-consume na dapat yung time dyan sa sagot nyo. So yun dito po, categorical ang questions, tama o hindi, and then you have 20 seconds to explain. Okay, the time starts now. Okay. Tama yung sinabi niya, pero ang basihan niya na nagsabi na Protestant kami, ang mga Katoliko. Kasi dito sa the question box, the Catholic Universe Bulletin, August 14, 1942, page 4, sabi dito, the Catholic Church changed the observance of the Sabbath to Sunday by right of the divine infallible authority given to her by the founder Jesus Christ. The Protestants claim the Bible to be the only 20 seconds consume time na po. O sige po, next question bro. Okay. Next. Ayon sa Wikipedia, na the Seventh-day Adventist Church is an Adventist Protestant Christian denomination. Tama ba o mali? Okay. Tama nga yan. Pero kayo nga ang nagsabi na Protestant kami. Patuloy ko magbasa ha. Sabi dito, the Protestant claiming the Bible to be the only guide of faith has no warrant for observance of Sunday. In this matter, the Seventh-day Adventist is the only consistent Protestant. O kayo nga nagsabi na Protestant kami. Hindi Time. naman kami Time na nagsabi po. Next Time na question. po. Okay, next question bro. Itong gumawa ng aklat na The Religion's Book, Katoliko ba? Yes or no? Kung yes, Katoliko yan kasi kung hindi yan nagsamba ng Sabado or Bernes, hindi yan Sabadista, hindi yan Muslim. Kung nagsamba yan ng Linggo, di Katoliko yan. Next question. Nasaan ang pruweba mo na ginagamit ko ay Katolikong libro? Dahil kapag Katoliko ito, napatunayan Katoliko ito, self-serving ito. So, asan ang pruweba mo ng The Religion's Book ay aklat Katoliko? Hindi, ang sabi ko, pag hindi ang nagsulat, nagsamba ng araw ng Sabado, or hindi Objection, Bernes, moderator. Objection, moderator. Okay, time pause po muna tayo. So, objection po. Yes, Bro Jando, go ahead. Hindi ko hinihingi ang gawa-gawang kwento. Ang hinihingi ko ebidensya na ang aklat na ito ay aklat Katoliko. Dahil pag sinabi niyang aklat Katoliko ito, it means nandadaya ako, self-serving evidence ito. Kaya tinatanong ko siya ngayon, nasaan ang pruweba niya ng The Religion's Book ay aklat Katoliko?
Okay, Bro Riel, clear po ba yung tanong kanina, yung tanong niya? So saan po yung ebidensya nyo na yun po daw po ay Catholic book or Catholic evidence lang daw po. So kayo po ano po yung may counter objection kayo? Wala. Sasagot na ako, Mr. Moderator, pero ipatapos lang sana niya kasi di patapos eh. Okay po, sige. Okay, sandali lang ha. We still have 2 minutes and 10 seconds for our cross-examination. So yung pong sagot mo, hintayin natin, Bro Riel. The time starts now. Kaya sabi ko, pag hindi yan, kung ang nagsulat niya, nagsamba ng Bernes, di Muslim. Pag ang nagsulat niya, nagsamba ng Sabado, Sabadista. Pag Linggo yan, di Katoliko yan. Ano bang i-prove ko dyan? Objection, moderator. Yes, time pause tayo. We have 1 minute and 48 seconds. What's your objection, Mr. Negative? Hindi ko hinihingi ang alibay niya, Mr. Moderator. Ang hinihingi ko ay eksaktong sagot. Sabi niya kasi, ito ay aklat Katoliko. Ang tanong ko sa kanya ngayon, asan ang prueba niya na ang The Religion's Book ay aklat Katoliko? Okay, Mr. Malinaw po ba yun, Brad Riel? Loud and clear. Balik ang tanong, balik ang sagot. Sabi niya Okay, saan ang so- proof? Objection pa ito, Mr. Moderator, ha? Huwag mo ngayon ng time. Sige po. Okay, go ahead po. Sabi niya, Mr. Moderator, saan daw yung ebidensya ko para di na mabalik? Ito nga yung explanation ko. Sana pakinggan naman niya yung sagot ko kasi ang obligasyon niya makinig sa sagot ko. Pag hindi niya nagustuhan, doon na sa rebuttal niya yan idaldal. Ang sabi ko, pag nagsamba yan ng Bernes, Muslim yan. Pag nagsamba ng Sabado, Sabadista. Pero kung nagsamba yan ng Linggo, di Katoliko, yan ang proof ko. Bakit tanungin pa ako niya na saan ang proof ko? Yan man lang ang proof ko. Okay, sandali po moderator's time. So decision na rin po natin, no? So kasi ang sabi po niya kanina is saan or where, no? There is a categorical question doon. Yung saan, ibig sabihin, saan mo mapapatunayan na that's a Catholic book. Ngayon, ang paliwanag nyo naman po, yun naman po isabi nyo, no? Yun lang yung pwede nyo isagot doon sa paliwanag nyo. So, lahat ng mga nakikinig po ngayon, yan, sila na po magdidesisyon yan kung sino po yung tama sa ating sa inyong dalawa ngayon. And now, I think it's best for us to go to the next question. Yun, sagot yun sa objection moderator. Sagot ako. Yes. Okay, bro. Okay. So, we can proceed now to the next question. Okay lang po ba kayo? Hindi, sasagot na ako kasi nag-object na ako eh. Hindi pa sasagot. Sasagot na ba ako? Yes, sasagot na po kayo. Sandali po ha. You still have 1 minute and 48 seconds. Ang tanong niya, uulitin natin yung tanong niya, saan mababasa na that's a Catholic? Moderator. Yes, bro, Jando. Ulitan ko na lang ang tanong dahil lang sabi niya kasi inulit ang tanong, ulitin din ang sagot. So, the same din sasagot niya. So, palitan ko na lang ang tanong. Okay, sandali po ha. Naka-time pause tayo. So, you still have 1 minute and 48 seconds for our cross-examination. Okay, go ahead, Negative, for your next question. The time starts now. Bilang patunay ng itong The Religion's Book ay aklat Katoliko, sino ang nihil obstat nito at imprimatur? Okay, I hope you respect my answer, no? Pag kahit ano pa yung pangalan, anong apelido, kahit anong appelisyon yan, pag Bernes yan, nagsimba, Objection, Muslim moderator. talaga yan. Objection. Okay, Mr. ano po yung Moderator. objection? Bro, sandali po, bro Riel. Sige, bro Jando. Gusto ko lang kasing ipakita sa mga nanonood ngayon na hindi ako gumagamit ng self-serving na aklat. Dahil pag sinabi niya Katoliko ang nagsabi, Katoliko ako, so nandadaya ako. Yon. Kaya gusto ko lang patunayan. Kaya ko pinabibigatan ito. Ang tanong ko nga sa kanya ngayon, moderator, kung ito ay Counter-objection, ito ay Mr. Moderator. aklat Katoliko, bilang sabi niya kasi pinagbibintangan tayo eh. Kaya bilang patunay na ako hindi nandadaya at ito ay aklat Katoliko, sino ang imprimatur at nihil obstat para mapatunayan ito nga ay Katolikong aklat?
please moderator, ipasagot sa kanya ang pangalan ng imprimatur at ang pangalan ng nihil obstat. Ayoko yung alibay niya. Sabihin lang niya na hindi niya alam, ganun lang kasimple yun. Okay, yes, so ano po yung counter objection niyo, Brother Rewel? Okay, Mr. Moderator, sana naman doon na niya dala yan sa rebuttal kasi Yes, moderator. sabi ko balik lang. Moderator. Sandali. Rebuttal Sandali po, question. Bro Jando. Rebuttal question Pakinggan po to, muna. moderator. Sabi niya, dali Pakinggan muna natin si Bro. Yes, sandali po, Bro Jando. Pakinggan natin si Bro Rewel. Sige po, go ahead, Bro Rewel. Oh, kasi Mr. Moderator, kasi sabi kasi dito sa Press Bradley and an address reported in the Elizabeth NG News on March 18, 1903, sabi dito, the Bible does not support Sunday worship. It is will to remind the Presbyterians, Baptists, Methodists, and all other Christians that the Bible does not support them anywhere in their observance of Sunday. Sunday is an institution of the Roman Catholic Church, and those who observe that day observe commandments of the Catholic Church. Ang sagot ko kasi, pag Muslim yan, kahit sino pa yan, pag nagsimba yan ng Biyernes, Muslim yan. Pag nagsimba ng Sabado, Sabadista. So, hindi na kailangan kung sino pa yan. Kung yung predator, yung nagsulat yan, Dominguista yan, Katoliko automatic yan kasi yun naman ang claim ninyo. Okay, so okay na po yun, no? So narinig na po ng side natin. So mayroon ka pa bang concern, Bro Jando? Catholic, negative stand? Yun na nga, bro eh. Hinihingi ko ang imprimatur, ang sinasagot, alibay. At saka sabi niya, Mr. Moderator, sandali po, Bro Rewel, hintayin lang po natin. Objection yun. Ano ka ba? Sandali po Moderators time, po kayo mag-usap, no? May moderator po tayo. Sige po, Bro Jando, sige, go ahead. Objection yun. At ito pa, sabi niya sa rebuttal ko na lang, rebuttal question to eh. Naturally, tanong ko yung rebuttal question na andito na ako ngayon sa rebuttal question. Natural, dali sa rebuttal question na ako. O eto, palitan na natin ang tanong. Sandali po sandali. So, okay na po ba yun? Palitan na lang yung question, Bro Rewel. Okay na tayo niyan? Let's resume. Kaya kasi pag-ibalik niya yun, Mr. Moderator, pag-ibalik niya yun, balik silang sagot. Okay, so ganito na lang, no? Moderator time. So ito na lang yung decision natin. We can proceed to the next questions at bahala na po ang mag-judge yung mga nakikinig ngayon. So please listen to the question po, no? So we have 1 minute and 26 seconds. Let's proceed to the next question po para maka-move on tayo. The next question please, Mr. Negative. Okay. Go ahead. Yung ginamit mong Athanasius kanina, si Athanasius ang trabaho niya is Pope of Alexandria. Tanong, Seventh-day Adventist ba ang Pope of Alexandria? Yes or no? Actually, no. Okay. Pero yung Pope diyan na word, mali po yan kasi kung i-google mo, the first used the word Pope was in 10th century. Discovered ang word na Pope 10th century. 20 seconds po. 20 seconds na po. Okay, go. Next question po. We have 40 seconds na lang po. Go ahead, Bro Jando. Next question. Ayon sa iyo, mali ito. Ang ginagamit ko ngayon, sabi mo, i-google. Ito, Google to. Wikipedia ito. Athanasius of Alexandria. At ang kanyang trabaho ay Pope of Alexandria. Tama ba ito o mali? Okay, repeat ang tanong, repeat din ang sagot. Categorical. Moderator, categorical. Mali po yung objection, sandali moderator. Po, time pause. Objection, Bro Jando. Sandali po, Bro Rewel. Sige po, Bro Jando. Please, yung side comment niya na na ulit ang tanong, ulit ang sagot, side comment yun eh.
Hindi yan side comments. Reklamo siya ng reklamo. Di ba, giulit mo ang tanong? Moderator, Sandali. ruling natin. Wag- Categorical question muna. Sagutin. Tama? Mali bago paliwanag. Hindi ba? So nasa ano Tama yun? nga Sige eh. po, sandali po. Sandali po. Bro Riel, ano po yung ikayo? Anong masasabi niyo doon? Objection niyo? Okay, Mr. Moderator, sabi niya, yung word daw na sabi ko, balik ang tanong, balik ang sagot. Totoo naman yun. Hindi naman sinungaling yun. Ba't magreklamo siya doon? Okay, so sige po. So moderator's decision na lang po tayo dito, no? So yun po yung ganun daw po ang gusto niya isagot, Bro Jando, no? So sabi ko nga, no, ang mga tao na lang magde-decide niyan kung tama yung mga sagot niya o Hindi, kung ano, Moderator, kung hindi proper. pa ako nakasagot. Yes po. Hindi pa Yes, ako nakasagot sa tanong. Yes, so ganito na lang po tayo. We still have 13 seconds. So 13 seconds na lang. So tuloy pa po ba tayo dun sa paliwanag mo, Bro Jando, and tanong? Hindi mo, masagot mo na ako sa tanong niya. Sige, Bro Royal, yung po maliwanag po yung tanong niya kanina, no? So naintindihan siguro natin. Sige po, answer po kayo ngayong oras na to. You still have 13 seconds to answer po. 30 seconds na lang po. Ayan, go ahead. Time starts now. Final words, mali po yung nagtawagin sila ng Pope sa 3rd century. Kasi kung i-google mo, when was the word Pope used? It was used in 10th century. Ano po? But Okay, yan. Tapos na po, no, yung oras natin. Maraming salamat po sa both side natin, affirmative and negative stand. So, yun, no? Sana po marami na po tayong natututunan ngayong gabing ito. Also, kayo na po magdidesisyon, yung mga nanonood ngayon. Ang topic natin, malinaw po. The Seventh-day Adventist, ayon sa affirmative, is the true church, no? So, siyempre, tinututulan niya ng negative stand ng Catholic Faith Defender, Brother Jando Alabado. Nandito po muli tayo sa live debate, religious debate ng punto por punto. Ngayon, we can proceed to our conclusion naman. So, ang conclusion natin, ang 5 minutes po, siyempre, yung kailangan po, mauna po yung negative natin, which is Bro Jando Alabado. So, yung 5 minutes natin, ready ka na po ba, Bro Jando, for your 5 minutes conclusion? Yes, ready na ako. So dito po yung inilatag man o hindi, pwede na po mag-conclude yung natin, yung both side natin, no? So talagang Wala dito na pong ibigay niyo na tanungan, lahat nakatapos yung mga nito, paninindigan Mr. natin. You have 5 minutes. Okay, sandali natin yung time. Catholic Faith Defender, Brother Jando Alabado, you have 5 minutes for your conclusion. The time starts now. Okay, ako'y nagpapasalamat. Yung ating live viewers ngayon sa YouTube, umaabot ng 754. So, ang total views natin ngayon sa YouTube is 3,166. And then sa Facebook naman natin is 331. Dito mo lang yung mararanasan, Reuel. Sa iba, hindi. Next naman, ito. Lagi na ginagamit kanina si Jesus Christ ay Sabbath Keeper. Ang pagka-Sabbath keeper Jesus Christ, hindi yan patunay na ang SDA ay true church. Bakit Judaism si Jesus Christ? Hindi siya Seventh-day Adventist Church. Pangalawa, ginagamit niya yung Marcos 2:28. Okay. Ayon sa Biblia, ang Marcos 2:28 is si Jesus Christ ay Lord of every day, even the Sabbath. So, the Son of Man is Lord of every day. Di lang sa Sabat. Lord siya sa Monday, Lord siya sa Sunday, Lord sa Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. So, the Son of Man is Lord of every day, even the Sabbath. Pero ang issue kasi dito, sila, true church. Unang-una, kung sila ang true church, bakit walang ni isa mang apostol ang nakalibing sa Seventh-day Adventist Church? Nasaan ba ang Seventh-day Adventist Church nung ang mga apostol ay namatay, but hindi nila inilibing yun? Yan ay isang patunay na hindi sila ang true church. Pangalawa, walang kinalaman ng Seventh-day Adventist Church sa pagkakabuo ng Biblia.
Walang kinalaman doon. Hindi sila ang nag-compile ng Old and New Testament. Hindi sila ang naglagay ng New Testament. Hindi sila ang pumili ng mga aklat na na ilagay sa New Testament. Hindi sila. Hindi sila ang naglagay ng kapitulo at bersikulo. Ang nangyari, lumitaw na ang Seventh-day Adventist, meron ng Biblia. So hindi sila ang true church. Pangatlo, hindi, yung sinabi niya, Seventh-day Adventist founded by Jesus Christ, nakalap niya lang sa imahinasyon niya. Wala sa history, wala sa encyclopedia, wala sa dictionary. Ayon sa Wikipedia, ang Seventh-day Adventist Church is a Protestant denomination. Adventist Protestant Christian denomination. Ano ba sabihin na Protestant? Nauna pa si Martin Luther sa kanila. Bakit? The father of Protestantism is Martin Luther. Before Martin Luther, wala pang Seventh-day Adventist Church. Bakit? Ano ba yung sabihin ng Protestant? Oppose the Roman Catholic Church. Ayon sa encyclopedia, ang Protestant is opposing 2 minutes. 2 minutes. Opposing the Pope and the Roman Catholic Church. Sila yung Protestant denomination. Continuators of the Millerite heritage. They see themselves as continuators of the Millerite heritage. They follow the Reformation. Pag sinabing they follow, nauna ang Reformation sa kanila. So hindi talaga sila. And guess what? Mas nauna pa sa kanila ang Seventh-day Baptist. Nauna pa sa kanila ang Seventh-day Baptist. So paano, sabi niya, natindigan. Anong natindigan? Doon pala sa tatlong palatandaan ng true church, founded by Christ, founded in Jerusalem, and founded in 1st century, bagsak, zero, kayo pa rin naging true. Sabi niya, hindi raw nagiba. Wala ka na itindig Gibang-giba ka talaga, wala ka na itindig Tapos, sabi naman niya, si Athanasius daw, mali sinasabi ng Wikipedia, si Athanasius ay Pope. Kung hindi Pope, ano siya? Pastor Sabadista? Asan ang prueba? Imahinasyon na naman. Ito ang hirap sa mga Seventh-day Adventist, napakahilig sa imahinasyon. Compare sa reality, mas maganda sa kanila gumawa ng imahinasyon, and guess what? Pinaniniwalaan nila ang kanilang gawagawang imahinasyon na akala nila yun ang naganap sa kasaysayan, sila lang may gawa nun. Kaya sabi niya ngayon, ang Catholic daw, First-day Adventist. Saan niya nabasa yun? Naniniwala siya ang Catholic, First-day Adventist. Saan niya nabasa yun? Tsaka yung paggamit niya ng Isaiah 6:24, 22-24, mali, may sabat daw sa langit. Walang sabat sa langit. Hanggang saan mo nakuha yun na may sabat sa langit? Walang sabat doon. Mali ang unawa nyo talaga. Kaya, hindi napatunayan ang kanyang paksa. Naubos na lang ang oras. Yan, maraming salamat po, Negative Stand, Brother Jando Alabado. So dito po tayo, dumako na po tayo sa siyempre conclusion na naman ang ating affirmative galing sa Seventh-day Adventist, no? Last conclusion yun na po ito, Brother Reuel. So ready na po ba kayo? Wala na, hindi na nagsalita. Bro Reuel, ready na po ba kayo? 5 minutes, conclusion last. Imayok na yung iba dyan kasi balik na naman, Hello? Bro. Na. Sige, bro. Sorry, ready ka na po ba sa 5 minutes conclusion ninyo? Ready na po. Salamat po. Okay po. So sandali po, no? So nandito po ngayon ang ating bisita, no? So si Brother Reuel para sa kanyang 5 minutes conclusion, ang Seventh-day Adventist daw ay isang true church. Okay? So the time starts now. So napaka klaro talaga yung tayo ko hanggang ngayon nakatindig pa. Yung mga sinabi ni Brother John do pang brainwash lang yon dahil walang katotohanan yon. Yung official Bible sa Roman Catholic Church 1480 century lang, Douay Rem. Official Bible of the Roman Catholic Church. Pati ninyo
giangkin yung Bible ni Constantine na ginawa sa founder ninyo na si Eusebio, father of the church, si Eusebio. Mayroon siyang 50 books na Bible na Google niyo, Bible of Constantine. Ba't di nyo inangkin yan? Yung si Athanasius, Sabadista yun eh. Binasa ko na Sabbath Keeper. Kaya connected siya ni Mark the Evangelist, Sabadista. Gisira ni Constantino, gilipat ang solemnity of the seventh day into first day in honor of the sun. Kaya yung mga krus nga ninyo ngayon, tingnan nyo, mayroong araw yan kasi nagsamba talaga kayo ng araw. Kaya nga sun is Sunday. So 5:13 to 5:38, lahat pinapatay ninyo sa Roman Empire. Kaya gitago sa Panginoon sa Revelation 12:13, Revelation 12 verse 6, ang remnant church sa wilderness for 1,260 years. Natapos 1798. So ang Committee of Five, sabi nila na the state and the church inviolable. Kaya lumabas sila doon sa panahon ni William Miller dahil nakahula yon. Revelation 10 verse 8 to 10. So, noong nakaano na sila, hindi naman natuloy, nagpatuloy sila. So, pagdating ni nila ni Lynch White, kasi naging movement sila hanggang 1863, mayroon ng hospital, churches. So, giregister nila kaya hanggang ngayon. O nasira ba yan na mag-google man yan lahat sinabi ko? History man yan, yung The Great Disappointment. Bakit nangyari yun? Sinadya pala sa Panginoon yun kasi yung persecute sa 1,260 years para lumabas doon, maging invisible. Kaya naging Seventh-day Adventist. So sabi niya, ang Sabat na wala sa langit. Basahin niyo Isaiah 66 verse 22-23. Putulin yung ulo ko kung walang word yan na Sabat. Doon sa langit, magsasabat pa rin ang tao. Basahin ninyo, mga Katoliko. Mayroon dyan, Isaiah 66, 22-23, na sa bagong langit at bagong lupa, ang descendant natin manatili at saka yung pangalan at sa bagong buwan. 2 minutes. Bagong Sabat, magpunta tayo sa kaharian ng Diyos, magsamba ng Diyos. Kaya ang Sabat nga may past, kami present, may future. Wala talagang past niya, yung Sunday, yung Biyernes na yan. Walang past. Present lang ngayon na panahon ni Constantino, nagipasamba ang araw. Walang future yan. Imperno talaga yan, bro. Jando, maniwala ka sa akin. Wala talaga yung biblika. Patunayan niyo yan sa mga brainwash na paraan tulad sa pagpamali mo sa akin ngayon. Pero brainwash lang yan sa'yo eh. Napakaklaro sa akin. Yung Bible, hindi sa inyo. Yung Sabat, binasa ko. Hindi naman Sunday. Sabi mo Sunday. Sinong mali? Wala ka namang documents. Ako, mayroon. Mag-google mo. I-translate mo yung Sabat. Ang English yan. Punta doon sa Spanish. Pag-translate, Sabado. Kahit i-translate nyo ngayon. Sabado na Spanish. I-translate balik sa English. Ang maglabas sa Torde. Sabi mo, ang Sabat, Sunday. Nagsinungaling ka na naman ngayon. Sa sunod, may debate pa naman tayo. Paano mo yan itayo? Natakot ako, baka atras ka kasi yung ibang mga kadibit ko, atras talaga pag akong kadibate. Titirahin ko talaga, bro. Wala ka talagang nasira sa pankita mo. Doon sa registration, nagkamali ka naman kasi doon sa fundamental beliefs, wala palang nabasa doon. Doon pala sa registration na may corporation. Tapos, gidinay-dinay mo para malayo yung mali mo. Kaya yung Seventh-day Adventist, mga kapatid, nakita niyo na kada Sabado, sabi namin, Happy Sabbath. Masaya talaga kami dyan, mga kapatid. Kasi time na po, kapatid. Ayan, salamat po. Ayan, maraming salamat po sa dalawa nating magiting na debatista. So, yun po, nandun na po tayo sa 5 minutes conclusion ngayon para papunta na po tayo dun sa pasasalamat. Meron tayong 1 minute kada isa po. Dito po, this time po, pasasalamat lang. Siyempre,
pasalamatan natin una ang Diyos, no? So may 1 minute po kayo, puro pasasalamat po, wala pong tungkol dun sa topic ngayon. So ang mauuna po para magpasalamat ay ang ating affirmative, si Brother Reuel. Pasalamat lang po, Brother Reuel, for your 1 minute. Okay, the time starts now. First of all, thanks God. And Brother Jando, salamat sa time na opportunity. Sana mag-series na ito. Baka tulad ka din sa iba, bro. Natakot na ba? So, to our beloved moderator, kagalang-galang, sir, salamat talaga, sir, na you are very fair. And sa lahat ng mga listener, I know disagree or agree na lang tayo dyan. Salamat talaga sa pagtiis niyo na nakinig kayo. Mahal po namin kayo lahat, mga kapatid. Yun lang po, Mr. Moderator. Yan, salamat po, no? Muli ba, Brother Reuel, ng 7-day Adventist ngayon. Dumako po tayo sa 1 minute na pasasalamat lang po, part dito ng ating Catholic Faith Defender. Puro pasasalamat lang po, Brother Jando. You have 1 minute para pasalamatan ang Diyos at ang lahat ng tao na kinig. Yun lang po. So the time starts now. Okay, unang-una, hindi naman to blasphemy, kaya sasabihin ko ito, salamat sa Diyos. At sa gabing ito is napatindig po natin ang kamalian na ang kanilang aral ay iba talaga. And then thank you din sa sa lakas ng loob na ipinakita ni Reuel, at ipapangako ko sa iyo, Reuel, kahit konting pagkatakot hindi mo yan mararamdaman sa akin. Yung request mo na na series of talakayan, papatusin ko yan lahat hanggang ikaw na ang magsawa. Huwag kang mag-alala. Tandaan nyo, darating din ang araw na si Reuel ay napakataas na ng kanyang hindi na babalik yan. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung ipabarog, nganong nahimong tinuod ang simbang Katoliko, way laing rason, tinukod sa atong Ginoong Hesus Kristo. Talakayan to, hindi bara-bara, katotohanan lang, walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip, salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Espiritu ang guide, parang beat na smooth ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-medo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagrarime para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip, salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. The pillar and foundation of the truth is the church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.